So eto na nga mga sangkay, may napasok po ngayon na isang headquarter daw po ito ng Iran soldiers na kubkob ng Amerika at Israel. So papaano nangyari? Pag-usapan po natin ito. Anyway, kamusta po ang lahat dito sa Sangkay World Talks mga sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po dyan sa Facebook, hello guys! I-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, ito yung nangyari. Pandaigdigang balita po tayo ngayon, mga sangkay, no? Ayon po kasi dito, mukhang may ewan ko, napasabog ba ito o napasok mga sangkay na isa pong underground po ito, underground headquarters nitong Iran. So, tingnan po natin. And with the 7-hour time difference, it is nightfall in the Middle East right now where the war is happening. And we have more breaking news on what is occurring behind the scenes as our military work to rescue not just one, but two fighter pilots. So the news is coming in and things are kinetic in that part of the world as well. So let's go straight away to Trey Yingst, who's in Tel Aviv. Trey. So ito po ay sa Fox News mga sangkay. Yan po yung reporter nila na nandun po sa Israel. Yeah, Harris, good morning. High-ranking U.S. sources telling Fox News that while that rescue was ongoing over the weekend, that CENTCOM commander Admiral Brad Cooper directed a strike against an IRGC underground headquarters outside of the Iranian capital of Tehran. Fox News has learned that B-2 bombers were used during this strike, along with massive ordnance penetrators, bunker buster bombs, to target this facility. The same weapons used in Operation Midnight Hammer. And I am told by these high-ranking U.S. sources that the headquarters of the IRGC was obliterated in that strike. Okay, so sa madaling sabi mga sangkay, mukhang nawasak po ng Amerika itong underground headquarters ng Iran. This is significant because it speaks to the intelligence and military excellence of the U.S. military. As this rescue was ongoing, they were hammering the Iranian regime just outside the capital of Tehran. Okay, so habang pala nire-rescue, 'di ba? Ayon nga po sa report, na-rescue na nga daw po ng Israel at Amerika, kasi ang ginawa po mga sangkay ng US ang pagtulungan sa Israel. So pagdating po sa pagkalap ng mga impormasyon, magaling po dyan ang Israel, nakita po nila, nahanap po nila yung itong sakay ng eroplano or fighter jet na nahulog. Akala nga po nila, nakuha na po ng Iran, naguunahan po sila na maagaw yun Pero ayun, sa magandang balita, kasi Amerika po ang naunang makakuha mga sangkay sa tauhan. Piloto po yun mga sangkay ng fighter jet. So bagamat delikado, kumbaga masama ang kalagayan, pero okay siya. Buhay na buhay mga sangkay at nahatak. At habang ginagawa daw po yun, ang US military ay nakakita ng underground. So ibig sabihin, ano to? Lumulusob na ba sila ngayon sa paloob na ba sila ng Iran? Kumbaga, mayroon na pong ground operation ang Amerika ngayon papunta mismo sa Iran, mga sangkay. Kasi ayon dito sa report, outside sa capital, mayroon daw pong isang kampo, headquarters nitong Iran. At ito daw po ay pinatamaan mga sangkay. Ayan po, ang nangyari, napasabog daw po nila. With B-2 bombers overhead, U.S. Special Forces on the ground, more than 100 of them rescuing that airman and bringing the fight to the IRGC just outside of the Iranian capital. Harris? Talked about the fact that there were two pilots who were rescued very much. What do we know about that part of the mission? Absolutely. We understand that on Friday, the pilot of the F-15 that was shot down on Thursday night was rescued, and then it wasn't until about 48 hours later that the other rescue took place. And again, Fox News can report that on Saturday morning, the CIA was able to confirm the location and the identity of that airman, to confirm that this was not an Iranian trap,
at which point the message was delivered to the Secretary of War, the Joint Chiefs Chairman, and ultimately the President. I'm told at that point, President Trump ordered the operation, and within 12 hours, there were U.S. boots on the ground inside of Iran. Harris? Trey Yingst, thank you for the Okay, so yan po yung update natin ngayon mga sangkay dito sa lumalalang digmaan ng Iran at Amerika. At tayo nga po sa report mga sangkay, binigyan po ng 48 hours itong Iran na naman ng Amerika ni Donald Trump. Pero, ayun na nga po, titingnan natin kasi bukas na po or today na po ang sinasabing 48 hours. So, tingnan po natin sa balita kung binuksan na ba ang Strait of Hormuz or kung hindi, lumusob na ba yung Amerika? Kasi ang sabi mga sangkay, uulanin daw po ng mga matitinding paglusob mula po sa US eh. Mala-impyerno daw po yung gagawin eh, mga sangkay, no? Ngayon, ito pa yung isa sa balita, no? US nagbanta ng matinding airstrikes. Ito yung sinasabi po natin, mga sangkay. So ngayon po ito, tingnan natin kung anong magaganap. Time is ticking para sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Kasunod ng panibagong 48-hour ultimatum ni US President Donald Trump. Ang latest sa sigalot sa Middle East sa agenda report ni Laika Cuevas. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Tumatakbo na ang 2 araw na palugit ni US President Donald Trump para buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Pang 2 days na ngayon, mga sangkay. So tingnan natin. Kung hindi, pasasabugin daw ng Amerika ang mga power plant, mga tulay, at iba pang critical infrastructure sa Iran. Martes ng gabi matatapos ang ultimatum ni Trump. Hindi naman nagpapatinag ang Iran. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. So sa madaling sabi, mga sangkay, itong mga nasa paligid ng Persian Gulf, itong mga bansa na ito, mga sangkay, mukhang yun ang aatakihin. Kapag inatake daw po yung mga power plant ng Iran, ng Amerika, ngayon mga sangkay, gaganti ang Iran dito naman sa mga kapwa-Muslim na mga bansa. So hindi direkta sa Amerika, kundi doon sa mga bansa na kapwa rin po nila Muslim. So ganun ang mangyayari mga sangkay. Ewan ko, kanino kayo papanig dyan? Kita nyo ha, ang Iran ay hindi direktang gumaganti sa Amerika. Doon po sila sa mga kapwa nila Muslim. Na parang ang labo mga sangkay, bakit doon sila gumaganti? So ngayon ang deadline mga sangkay, tingnan natin, abangan natin kung ano ang mga mangyayari ngayong araw. Uulanin na ba ng mala-impyernong pag-atake ang Iran mula sa Amerika? Well, alamin po natin. Meron tayong YouTube channel. Ito ay Sangka Revelation. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ito, guys. Okay? Una po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.